At kapag kami nakita po kayong tatay, ikutan po natin tapos mag-bless po tayo sa kanila. Sige po, ready? Go, ikot po tayo. Yung mukhang tatay ay huwag niyo po magkakamalan ha. Pastor, paano ho yung mukhang tatay? Mag-bless pa rin kayo, di ba? Yung mga guardian natin, mga kuya, ayan. Ay. Huwag kayong magkakamali ha. Baka mamaya wala pang asawa yung pinagbe-blessan nyo. Ayan. Kung meron po dito, single parent po siya, ay palakpakan po natin si Lord. Di ba? Bakit? Kasi po parehong nanay at tatay yan. Amen? At sabay-sabay nga po nating banggitin, Happy Father's Day. Ready, go! Happy Father's Day! Wow! Okay. Meron po tayong babasahin. Okay? Let's read Matthew chapter 3, starting from 13 to 17. Let's read this verse. Parang, nangyari din eh? Nawala? Buhay ba to? Sige nga po, sabihin mo nga sa katabi mo, na-miss kita nung family day. Ready, go. Na-miss kita. Oo, grabe, ang saya, di ba? Kailan po uli yan, Pastor? Wala, next year po uli. See you on next year. Basahin po natin itong Matthew chapter 3. Of course, marami tayong babasahin na verses, pero ito yung pinaka-main verse po natin. Let's read this verse. Ready, go. Nandiyan na ba? Okay. Open your Bible pala, no? Bakit tayo nag-aabang tayo dito sa harapan? Okay. Look, Matthew 3, 13 to 17. Ibig sabihin lang po nun, magbukas tayo ng Bible natin. Matthew 3. Yung wala pong Bible, pwede pong makibasa sa iba. Okay. Matthew chapter 3. Okay. Yung nakakita na po, say Amen. Sabay-sabay tayo magbasa. Ready, go. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John to be baptized by him. John would have prevented him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? 15. But Jesus answered him, let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he consented. And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him. He saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. Verse 17, ito yung pinakamahalagang verse, sabay-sabay. And behold, a voice from heaven said, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. The Lord God bless the reading of His word. We may now take our seat. Makaupo na po tayo. Morning po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po natin sa atin pong topic na Mi Pamilya/Simbahay, alam nyo naman po na pinaghahandaan po natin ito. Ito po ang ating pinaka-focus for this 2 months na po na nagdaan, Simbahay, about the family. We're going to talk about fathers. Everybody say fathers. Pero, medyo may twist because we're gonna look a pattern. Everybody say pattern. So, ang pamagat po ng message natin ngayong umaga na to, the pattern of a good and a godly father. Alam niyo po, pwede po ang isang tatay, good, mabuti. Pero mas matindi po ang isang tatay na hindi lang mabuti, maka-Diyos pa. Amen? Sumasamba sa ating buhay ng Panginoon. Ang halaga ng mga tatay sa tahanan, sa society, even sa community, is very important. Sa kadahilanan po that we have a big problem sa ating home, sa ating society, sa ating community. And what is that problem? We are now living with a fatherless community. Nabubuhay po tayo sa isang bahay, tahanan, at society na
kapos sa presensya ng mga ama. Meron nga pong isang Christian organization na nagtataguyod para punan po ang gap at void na to, yung World Without Fathers movement. Kung sa ibang bahay po ay talagang nawalan ng tatay, pumanaw, yung iba naman po, physically present but emotionally absent. Nasa bahay, pero parang hindi nagpaparamdam, hindi umiimik, hindi nagsasalita, hindi kinakausap. Kung minsan po ay nakatingin sa TV o di kaya naman sa gadget. I hope hindi po masabi sa atin ng mga yan. Tingnan niyo po yung problema kung gaano kabigat, kalaki at kaimportante ang halaga ng isang ama at presensya ng ama sa bahay. Ayon po sa survey, 63% sa youth suicide ay nagmumula po sa fatherless home. Kapag ka po wala daw pong presence ng isang tatay, most likely meron pong mataas na antas ng suicide. 85% of children that exhibit behavioral disorder are from fatherless home. Can you imagine, no? At may nakausap po akong isang teacher, sabi niya, Pastor, ang isang problema sa school po namin, marami po ditong wounded, hurt, offended na mga anak dahil hindi po nila matagpuan ang kalinga at pag-aruga ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo na po ang mga ama. Did I mention na isa sa primary leader natin or cell leader na pumupuntang campus dahil wala pong tatay na pwedeng dalhin ang isang estudyante na kanyang sineshare ng gospel doon sa pagkuha ng card, pinakiusapan po siya na kung pwedeng siya po maging magkunwaring tatay. Can you imagine, mga kapatid, no? Walang tatay na kukuha ng card. Pinakiusapan po si Kenneth na maging tatay. Mukha namang tatay, hindi naman po. Binata pa po. 80% of convicted rapists have grown up in fatherless home. Yung iba ho sa kanila na abuse din. 71% of teenage school dropouts are from fatherless homes. 75% of youth in drug abuse also come from fatherless homes. At yung pong mga bata pa na nakulong, most of them came from fatherless home. 85% na mga binata at mga dalaga na nasa kulungan ngayon, galing din po sa fatherless home. And 70% of teen pregnancies came from fatherless home. Now, ito ho yung challenge na kinakaharap ngayon ng ating society. At alam niyo po, when I say fatherless home, it doesn't mean na naghiwalay kaagad-agad ang mag-asawa. It could also mean na merong space o merong pong distansya ang pagitan ng isang pamilya sa malayo't hiwalay na ama ng tahanan. Of course, don't get me wrong, I know that you need to work. Pero lagi ko itong binabanggit that wala pong tagumpay sa labas na pwedeng pumuno sa kabiguan na nasa loob ng tahanan. Napakahalaga po ng sitwasyon na yon. Kaya ang question po dito is, kung ito po yung challenge ng absentee parents, how do we fill the gap and the void? How do we fill the gap and the void? Marami din pa ako mga nakausap ng mga tatay, mabubuti at maayos naman, hindi po nila ramdam na sila may kakayanan na maging mabuti at makadiyos na ama sa kanilang tahanan. They feel unequipped and unqualified. Alam niyo kung bakit? Tinanong ko po ilang mga tatay, hindi po dito sa church, randomly, ang sabi nila, it's because, Pastor, we don't have a role model. Sino naman po ang paggagayahan namin? Wala pa naman po kaming tatay din na naging mabuti para sa amin. Alam niyo po, ang isa po, ang sabi niya, sa awat habag lang ng Diyos, nagpapasalamat ako, hindi ko ginaya yung tatay ko na lasenggo at babaero. Sino po nakaka-relate dito? Sa awat habag ng Diyos po, dahil wala siyang ama, kahit pa paano po napabuti, pero sabi niya, but I don't know how to become a good and godly parent. So ang tanong po natin ngayong umaga na to, hindi lang sa mga tatay at sa bawat isa sa atin lahat dito, how do we become a good and a godly father to our family and to our children? Now, the good news is, we have a paternal pattern. And that pattern would be God the Father. Everybody say, God the Father. Ang ating Diyos Ama. Ang sabi po sa Psalms 34 verse 8, oh,
Taste and see that the Lord is good. Everybody say, the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. In other words, kung wala kang role model, hindi ka pinalaki sa isang maayos na pamilya, galing ka sa isang dysfunctional family, ano nga madalas natin sinasabi, kung wala kang pamilya na maayos, magsimula ka na maging maayos na pamilya para sa susunod na magiging anak mo. Matthew 7 verse 11, anong sabi dito? If you then being evil, know how to give good gifts to your children. No? Medyo nakakalito, pero ang ibig sabihin dito, tayo nga po ng mga ama, o yung ibang amang kilala natin na likas na masama o may masamang ginagawa, mabuti pa rin po ang intensyon. Meron pa rin pong malasakit at kakayang magbigay ng mabuti sa kanyang mga anak. Sabi dito, how much more will your Father who is in heaven will give you good things to those who ask Him. Sino dito naniniwala? Mas maigi, mas mabuti, at mas responsable ang ating Diyos Ama kaysa sa sino mang ama na kilala po natin. So we have a model. And you know what? Sa kultura po na kinalakhan po natin, ang expectation po sa mga ama is to become a good provider and protector. Dalawa lang yan eh. Alam mo, mabuti kang ama ba if you provide food for the table, you bring home the bacon, minsan not just the bacon, the pig. Buong pagkain talaga eh. So, ina-expect po ng iba sa ating mga ama, you can become a good father if you are a good provider and a good protector. Pero sino ho dito nag-agree sometimes tayong mga tatay, even our best intention, pwede pa rin pong maging mali. Even yung best effort na gusto po nating ibigay sa ating mga anak, pwede pa rin pong hindi pala best effort po iyon. So there's a problem. That is why, napakahalaga na matuto po tayo sa Diyos Ama kung paano magiging mabuti at makadiyos na ama. Now, sabi po ng iba sa inyo dito, pastor naman, para pala ito sa Father's Day, hindi pa naman ako tatay eh. Well, one day you will become one. And one day, yung mga babae po dito, makakapag-asawa, pray to the Lord na ang hanapin po ninyo, hindi pogi lang. Ang hanapin nyo po, may katangian po ng mga karakteristik ng ating Diyos sa pagiging mabuti at makadiyos na ama. James 1:17 says, every good gift and every perfect gift is from above. Wow! Ang ganda po palang gayahin at gawing role model ang ating Diyos Ama. Why? Because only God can teach us to give good and perfect gift to our children. Amen? Alam niyo po, may nakausap ako, sabi niya, hindi ko alam, pastor eh. I've given my best, I've done my whole effort, nagtrabaho ako, nag-abroad ako, binibigay ko sa kanila, hindi ko alam bakit parang kulang pa. At ang tanong ko po sa kanya, what do you think ang kulang na tinutukoy nila? Yun daw pong time, yun daw pong kalinga, yun daw pong panahon na makausap at masubaybayan ko sila. You know what? Hindi po ito this is not an exaggeration. There was a father who comes from a Christian home. Iniwan niya yung kanyang anak, baby pa. Pagbalik po niya, 7 years old na. Sinorpresa po niya, hindi pa uso nun yung mga YouTube, mga video-video. Sinorpresa po niya sa labas. Nagkataon po yung anak niyang 7 years old na po, nasa harapan po niya. Alam niyo po, nalungkot siya, naiyak siya. Bakit? Kasi po, ang sabi po ng bata, Nay, may tao po sa labas, hindi ko po kilala. Sino ho ba to? Even our best intention and best effort will always fall short kapag hindi po natin kinopya at hiniling sa Panginoon kung paano ho magiging mabuting ama. So how do we copy this pattern or paternal pattern na galing sa ating Diyos Ama? And I will show you mamaya-maya lang. No? Ang sabi po sa Psalms 119 verse 68, you are good, O God, and what you do is good. Pansinin niyo po, no, may pakiusap may request And I hope that would be our request ngayong umaga na to. No? Ano yung request ni David? Teach me. Everybody say, teach me. Teach me your laws. Decrease means laws. Decrease means instruction. No? Alam niyo po, kahit ako po na pastor na at nag-aaral ng Biblia, it is always my prayer. 3 po anak ko Iba-iba ng emotion, iba-iba po ng temperament. Yun po yung prayer ko po lagi na hindi po ako mahulog sa isang trap na iniisip ko, I am a good father to them. Soon,
paglaki nila, malalaman ko if I have become a good father to them. Their life will become the evidence and measuring gauge para masabi na kung totoo ba talaga na naging mabuting ama ako sa kanila. Not only by material possession. So, pakiusap ni King David po dito, Lord, kung ikaw ay mabuti at ang ginagawa mo lahat ay mabuti, Lord, turuan mo ako paano maging mabuti. Sabi mo nga sa katabi mo, magpaturo ka kay Lord. Amen? Now, balikan po natin yung binasa natin kanina. Sa Matthew chapter 3, verse 13 to 17, ang konteksto po nito, si Jesus binabautismuhan. Alam niyo po ba, si Jesus, ilang taon siya binautismuhan? 30 years old. 30 years old. So, hindi natin pag-uusapan dito, pero let me just say, ang baptism hindi ginagawa sa isang baby o infant. Ang baptism ay ginagawa sa isang taong nasa age of accountability na may kakayahang magdesisyon para sa kanyang sarili na sumunod sa ating Panginoon. But anyway, 30 years old siyang binautismuhan. Ilang taon po siyang nag-ministry? 3 years lang, pero ang tindi ng impact. Grabe, di ba? Anyway, ang first po na ginawa ni Jesus before doing the ministry ay hanapin si John. Nandito ba si John? Okay. Hinanap niya si John at ang sabi niya, John, nandyan ka ba? Okay. Nagpabaptize po siya kasi yun po yung pinakauna step ng obedience niya sa kanyang Diyos Ama. At nung siya'y binautismuhan, dito natin makikita that the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, appeared and occurred. The word Trinity can never be found in the Bible. But the appearance and the concept can be found, and it's much better. Kesa hanapin mo yung salitang Trinity, pero yung appearance o yung action o yung pagpapakita, wala naman. Dito po nakita. Pero hindi lang po ito natalata para ipakita ang katunayan na mayroong Trinity. Kundi, ang nakakatuwa po dito, ipinakita po dito ng Trinity, especially ng God the Father, how He relate to His Son. How He relate to His Son. Napaka-importante po na ito, mga kapatid. And in fact, kung meron mang talata na dapat sundan at gayahin ng mga tatay, and I want every tatay ngayon na mag-notes po ha. Ito yung passage na to. Alam niyo kung bakit? Why is this so important? Because the way our children will see us is often the way they will see God. Kung paano tayo tinitingnan ng ating mga ama, ng ating mga anak, ganun din ang pagtingin nila sa ating Diyos. Alam niyo kung bakit? Because the closest representation here on earth kay Lord is the Father. That's why, sorry for saying this, no, if you grow up from an abusive father na tayo po ay naabuso o nasaktan, most likely yung pananaw natin sa Diyos papangit at hindi rin magiging tama. Why? Because the closest representation po ng Diyos sa mundong ito ay hindi ribulto, kundi ang mga tatay. Mga tatay, napakalaki po ng ginagampanan natin na papel sa ating pamilya. Not just to bring the food of the table. And let me just say this, another quotation. A child is not likely to find a father in God unless he finds something of God in his own father. Ang hirap Tagalogin, no? A child, pag-usapan niyo po ito mamaya sa small groups, is not likely to find a father in God. Hindi kanya makikita sa Diyos. Kung sa'yo mismo at sa akin mismo bilang ama, hindi nila makita si Lord. Mahihirapan po nilang hanapin ang ating Panginoon. And remember, God is not merely like a father. Hindi po siya, si Lord kasi mukhang tatay yan eh. Parang tatay yan. No! Ang tawag po namin nito sa theology, anthropomorphic attributes of God. There are 3 powerful attributes ni Lord. Present, omnipotent, omniscience. God is all-knowing, God is all-powerful, and His presence is everywhere. Those are powerful attributes eh. Pero meron siyang katangian na nakaka-relate po ang mga tao sa Kanya. Ano po yun? Anthropomorphic. Anthropomorphic means anthropos, tao. Nagpapahayag ho siya at pinipili po niyang ipahayag ang kanyang sarili sa kaparaanan na parang tao o kagaya ng tao. Like
being a father. That's why our God is not a cosmic God that is aloof or distant sa atin God is a very intimate God. Can you imagine, di ba, yung impact ng isang tatay sa isang anak, parang sinasabi ng Panginoon, ganyan ako sa inyo. I-multiply po nyo yan million times. So ano po ang mga halimbawa na dapat nating gayahin sa ating Diyos Ama? Are you ready? Everybody say, yes, I'm ready. Number 1, the Heavenly Father is not ashamed of the Son. In other words, sa Matthew chapter 3, God the Father was not ashamed to His Son Jesus. Tama? So likewise, if you want to become a good and a godly father, gayahin mo ang Diyos Ama. Be proud of your son and your daughter. Kung katabi mo yung anak mo ngayon, sabi mo sa kanya, proud ako sa iyo. Diba? Meron po kasing ibang pananalita, di ba? Proud ako sa iyo, pasaway ka eh. Hindi po ganoon, di ba? Sabihin nyo nga po, proud ako sa iyo. Ready, go. Para naman napipilitan lang eh. Sabi po dito sa first, this is my son. Everybody say, this is my son. Or, this is my daughter. Pwede naman po yun eh. Alam niyo po bang ibig sabihin ng this is my son? It's a statement that says, I am proud of Jesus as my son. He is not ashamed of Jesus. Na nung binabautismuhan po siya, hindi lamang po bumukas ang kalangitan, bumaba ang banal na Espiritu Santo, kundi nagsalita pa po ang tinig. At marami nagsasabi na ang tinig na to ng Diyos Ama is the words of affirmation that values Jesus. In other words, wala pang ginagawa si Jesus, hindi pa siya nagpapagaling, hindi pa siya gumagawa ng himala. Ang sabi po ng Diyos Ama sa kanya, proud na ako sa iyo. Amen? You know what? Sometimes tayong mga tatay, no? Proud lang tayo kapag mataas ang grade, magaling sa sports, sumasayaw, may talento. You know what? Si Jesus, wala pang performance, pero ang sabi ng kanyang ama, proud ako sa iyo, anak. Palakpakan niya po natin si Lord. Amen? Hindi ba ang gandang pattern po niyan, di ba? Hebrews chapter 11 verse 16 says, even to us, na anak ng Diyos, hindi po niya tayo kinahiya. Sabi dito, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Sa Tagalog, hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagat kanyang ipinaghahanda sila ng isang bayan. What an example for us parents. According to Gary Chapman, one of the 5 language of love is words of affirmation. Kung gusto niyo po malaman ano pa ho yung 4, makipag-usap po kayo sa mga cell leaders po ninyo. No? But words of affirmation means we speak positive things and encouraging things to our children, to our sons and daughters. Magsasalita tayo ng mga bagay na ikatataas nila, lalago, ikatatatag nila, hindi para ikasisira nila. We must show them how we are proud of them. Paano po? By showing them what they did right, not just what they did wrong. In other words, if you want to imitate God the Father, not being ashamed to His Son, wag lang natin punain yung mali. Ang punain po natin yung mga tamang nagagawa din ng mga anak natin. Sino po dito naniniwala? Maraming ding tamang nagagawa ang mga anak natin. Say amen po. Several years ago, meron pong isang motorcycle rider. Nagmumotor sa isang daan. Napahinto po siya dahil sa isang puno, may nakabitin pong bata. Forgive me, no. Medyo censored po, no. This child hung herself. Nagpakamatay. Tinawag po niya yung mga pulis at bago galawin yung katawan sa baba po ng upuan na apakan po ng bata, may nakalagay po doon na sulat, Dear Mom and Dad, I am so sorry that I was an embarrassment to you. Alam niyo pong ibig sabihin dito, no? Let us not be legalistic to our children. Alam niyo ibig sabihin ng legalistic? Rules-driven.
Performance-driven. Dapat ganito ka eh. Kasi anak, pag hindi ka ganito, hindi ka magaling. Huwag nating ilagay sa isip ng mga bata na kompetisyon ng pag-aaral at kalaban ng mga tao. Ituro natin sa kanila na wala silang kailangang patunayan sa ibang tao, maging sa atin, kundi sa sarili lang nila. Hello? Gusto niyo po ba palitan ko yung topic? Para naging parenting ng puto, no? For example, sa academics, sa task, sa performance. And then, pangalawa, avoid comparison and complaining. Huwag nating ikumpara. Alam mo, hindi ka kagaya ng kapitbahay natin. Sabi tuloy ng bate, nagdududa na tuloy ako tayo palagay ko anak mo yon. Lagi mo akong kinukumpara sa kanya di ba? And then, let us not focus more on their mistakes. Amen? Babaan din po natin ang ating mga expectation. Huwag masyadong mataas. But of course, there must be a balance. Huwag naman pong walang pressure and we will talk more about it mamaya. Sino ho dito mga bata, mga anak? Gusto mo na nakikita rin yung magaganda mong nagagawa, hindi lang yung mali. Say amen po mga kids, mga teenager. Go! Parang takot kayo sa tatay nyo Naalala ko po yung isang anak. Umiiyak, sabi niya sa kanyang tatay, Tay, lagi na lang ako mali. Feeling ko, hindi mo na ako mahal. Lagi na lang ako mali. Sabi ng tatay niya, anak, nagkakamali ka. Sabi ko sa iyo, mali na naman ako. Accept them just as they are. Everybody say, accept them just as they are. Alam niyo po, children need constant affirmation from their parents and they will usually live up to their estimate of their worth. Pakita po natin na hindi tayo natutuwa lang sa good grades at sa performance lang. Kundi natutuwa tayo at sinasabi natin, ito kasi yung anak ko At yun lang po'y sapat na. Amen? Kung may katabi nga kayong anak ngayon, sabihin mo nga, anak, ang galing mo. Ready, go. Anak. Huwag mo masyadong pakatigasan kasi may isang version yan. Anak, ang galing mo talaga. Ha? Ang galing mo. Diba? Hindi po ganun yun. Hindi po ganun. Okay? Amen po ba doon, mga kapatid? We must be careful how we treat our children and be quick to let them know that you are proud of them just like the Heavenly Father. Wow. Diba? Paalam lagi natin sa kanila, anak, ano man ang mangyari, mahal kita. Diba? Of course, gusto mo rin siya na mag-level up, mag-progress, pero mamaya pag-uusapan natin yan. 1 John chapter 3 verse 1 says, see, what great love the Father has lavished on us that we should be called children of God. Hindi po nahihiya ang Panginoon na tawagin tayong anak ng Diyos kahit nagpapasaway tayo. Sino ho dito nakaranas ng ganyan? Nasa upuan kayo, nasa waiting shed, nagkukwentuhan kayo, tapos makita mo yung anak mo nagkakalat, di ba? Kaninong anak yan? Hindi ko anak yan. I just imagine, si Lord kaya nasa langit, nakikita tayo nagwawala, nagkakalat. Sabi ng mga anghel, Lord, anak mo. Sabi ni Lord, sino? Hindi po ganun ang Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, kahit nagkakalat ka, kahit nagwawala ka, mahal ka ng Diyos. Amen? Amen. Parang hindi nyo naman sinabi. By the way, nung sinabi po ng Diyos Ama na ito ang anak ko, this is my son, sino kausap niya? Kausap niya si John, kausap niya yung mga disciples, kausap niya yung mga taong nakapaligid kay Jesus habang binabaptize siya. In other words, mga kapatid, be proud of our children, fathers, in private and even in public. Kaya mahalaga po, pumupunta tayo sa recognition. Ako, yun po yung kinalulungkot ko minsan pag nami-miss namin, nalulungkot kami. Naalala ko dati, yung Thanksgiving Day ni Jihaya, dahil 3 sila, na-miss namin ako. Lungkot ako. Bakit? Naka-ready na siya, naka-bihis na Dapat po'y sumusulpot po tayo. Bakit? Ang meeting ng mga anak natin sa eskwelahan, ang pinakamahalagang meeting sa napakaraming meeting na pinupuntahan natin. Amen? For me, dapat hindi pinoproxy yun. Tama po ba? At higit sa lahat, matutuwa po yung mga teacher sa inyo pag nakikita kayo doon. Number 2,
the Father adores the Son. Sabi dito, this is my Son whom I love. Ito ang anak ko na lubos kong minamahal. This is my Son whom I love. Ang ginamit po na term or word dyan, hindi yung love lang eh. Parang original word is beloved. Everybody say beloved. Beloved means the one who is dearly loved. The one who is dearly loved. Sa Tagalog po, ang lubos kong pinakamamahal na anak. Grabe po, no? Sino ho dito meron pong anak na 3, 4, taas kamay? Ganun daw po dapat ang tawag mo. Pantay-pantay ang pagmamahal, ha? Amen? Na-imagine ko po si Ramon Revilla Sr., 70 po ang anak. Siguro po gumagamit siya ng microphone, kayong mga pinakamamahal kong anak. Napakahirap na maraming anak, di po ba? Pero, the word beloved means the one who is dearly loved. Now, children can live without gadgets or even Starbucks. But love is not one of them. I tell you, pwede mabuhay yan kahit walang gadget, kahit wala yung mga luho sa buhay. Pero pag wala yung pagmamahal, hindi nila kakayanin. Amen? And perhaps the greatest gift a parent can give a child, besides the knowledge of the Lord, is the knowledge that they are loved unconditionally. Mga kapatid, hindi lang yung pagmamahal lang ha, kundi yung pagmamahal kahit na wala pong kapalit. Walang kondisyon. No? Naalala ko po, ang isang kapitbahay po namin sa Leyte, 10 silang magkakapatid, yung bunso, ewan ko ba, hindi naman lahat, pero bunso mabait daw po yun eh, di ba? At pasaway. Pasaway. Ang tutok at pagmamahal po ng ama ay nandun sa kanya. Nagsiselos po yung siyam. Sabi nila, bakit po ganun? Ako nag-aaral, ako may award. Kinausap po sila, naririnig ko po. Kasi mga bahay nun, magkakatabi lang, di ba? Sabi niya, anak, yung pagmamahal ko sa inyo ay pantay-pantay, walang katulad. Pero nagkataon, anak, na yung bunso niyong kapatid ay kailangan po niyang sobrahan at lagpasan pa ang pagmamahal at pangunawa para makabawi at makabalik siya at maging kagaya ninyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang magselos. Huwag kang mag-gelling. Amen? Now, ang challenge po dito, napakadali po nitong sabihin, napakadali po nitong isipin, pero napakahirap po nitong i-demonstrate. Alam niyo kung bakit? Tayong mga Pilipino, tayong mga ama na Pilipino, hindi tayo expressive. Tama ba? Meron ba dito yung yayakapin mo yung ama mo? Meron siguro, pero hindi lahat, di ba? Umalis ka, naalibadbaran ako sa iyo. Ang init, anak, di ba? Yung kikis, di ba? Meron din ako nakikita, pero most likely, ang mga tatay po, ang mga Pinoy dads, hindi po affectionate eh. Di ba? Ganito yung mga tatay, kumain ka na ba? Pagkatapos mapalo, sige, kumain ka na. Pinalo mo ako eh. Kumain ka nga. Ikaw kasi. Di ba? Hindi ba sabi na, sorry anak ha, pasensya ka na ha. Nabigla si tatay, hindi. Anak, ito, may banana cue dito. Kumain ka na ha. Asan ba yung palo mo? Ikaw kasi, di ba? Hindi ba sabi na, sorry. Totoo po ba yan? Totoo? Hinihimas-himas. Masarap yung banana cue, pero tayo, ang sakit ng palo mo. Hindi po marunong mag-sorry. One of the best ways for you to demonstrate godliness to your children, kasi Christian po tayo. Tapos nga po kami mga Christian, you know that godliness is telling and showing to our kids that we love them unconditionally. That's godliness. Godliness is not just praying, giving our tithes, obeying, sharing the gospel. Godliness is sharing the love na natanggap natin sa ating Diyos Ama. Jeremiah 31 verse 3 says, I have loved you with an everlasting love. Mga kapatid, sino ho dito nung maliit pa yung mga anak nyo, cute pa, kumbaga sa tuta ay napakagwapo at napakaganda pang alagaan, di ba? Mahina pang kumain eh, di ba? Ang cute, di ba? Mahal na mahal mo. Nung lumalaki na, ay pambihira, mukhang perwisyo na yata to ah. Nababago. But how many of us here can say, anak, kahit anong mangyari, I will love you with my everlasting love. Amen. Romans 8:38 to 39, si Paul ang nagsabi, I am convinced. Everybody say, I am convinced. Sa dulo po, ang basahin natin, that nothing will be able to separate us from the love of God.
The question is this, convinced ba ang mga anak natin na walang makapaghihiwalay sa pagmamahal natin sa kanila? Anong binanggit po dito? Demonyo, anghel, pero siguro gawin natin practical yan, di ba? Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig natin sa kanila, kahit trabaho, kahit gadget, kahit NBA games, kahit Mobile Legend. Parang may naririnig akong yan. No? Genuine love is not afraid to express itself. Hindi po nahihiyang magsabi. And we must tell them often. Madalas, we need to speak the 3 magic words. What are the 3 magic words? I love you. Can we say that? Ready, go. I love you. And we must do it all the time. Pero hindi lang po, taas nga po kami mga tatay, hindi lang po sa mga anak natin ha, pati sa mga misis lalo na. Sino ho dito kasama mo misis mo? Don't just tell your kids that you love them. Pag yung misis mo, tinatanong ka kalagi, after 20 years of marriage, nakahiga kayo, tapos tinatanong, nakatitig siya, sasabi niya, mahal mo ba ako? Anong sagot dapat ng mga mister? Yes, of course, I love you, honey. Pero ang pinakamahirap na tanong dyan, yung pangalawang follow-up, why? Anong sagot mo? Diyos ko naman, 4 na anak natin, papatunayan ko pa ba? Alam niyo kung bakit? Psychologically speaking, ang mga babae, they need constant reassurance. That's why gusto nila lagi na paulit-ulit na na-assured po sila na mahal sila. Tama ba yan mga ladies? The best gift you can give to your children, fathers, is to love your wife unconditionally. Alam niyo ba yan? Yung alam nila na wala kang ibang pinupuntahan na bahay. Wala kang ibang kausap sa cellphone. Alam niyo, hindi lamang po yan pagtataksil sa iyong asawa, pagtataksil din po yan sa iyong mga anak. It will break their hearts. Alam niyo po problema sa divorce? Di ba? May divorce bill na, di ba? Parents can move on when they separate. But children, they will never learn how to move on. I'm not saying that hindi maganda ang divorce. Pwede po yun. Lalo na po dun sa abusive relationship. Pero let me just say this mga kapatid. Sometimes, ang daling mag-move on, pero ang laging matinding apektado, sino? Mga bata. Can I just say this as your pastor? Yung honesty mo, yung fidelity mo o katapatan mo sa iyong misis, ang pinakamagandang regalo mo sa iyong mga anak. Amen? Amen po ba doon? Number 3, the father accepts the son. Ano yung una? The father. Number 2, the father. Number 3, the father accepts the son. Sabi dito, this is my son whom I love. With him, I am well pleased. Lubos ko siyang kinalulugdan. Ang ibig pong sabihin ng well pleased is to approve of. To approve of. In other words, when Jesus was being baptized and the heaven was opened, God the Father told Jesus, approve ka sa akin. Tanggap ka sa akin. At kailangan po natin gawin po yon sa ating mga anak. Naalala ko po yung kwento patungkol sa isang pastor na dumalaw sa isang mayamang lalaki na may inampong bata. Malaki na po yung bata. 12 years old na po yung bata. Sabi niya, pastor, ang batang ito ay inampon ko. Galing po siya sa lansangan. Pero tinuring ko po siyang anak ko at siya nasa bahay ko na. Pero alam mo, pastor, paminsan-minsan po, pinapakita ko sa kanya ang gamit na to. Nagbukas siya ng closet. Hinanap po niya yung lumang tsinelas ng batang ito na sinuot po niya nung siya nasa lansangan pat maliit pa. Sabi niya, ang lumang tsinelas na ito ay pinapakita ko sa kanya maya't maya para ipaalala sa kanya kung saan siya galing. Alam niyo, nalungkot po yung pastor. Sabi niya, Lord, salamat po sapagkat kahit ako'y ampun mo lang, minahal mo at pinatawad, ako'y pulubi na nasa lansangan, kailanman hindi mo ako pinapakitaan ng mga bakas ng aking lumang kahinaan ng aking nakaraan. Sa ating pagmamahal sa ating mga anak, napakahalaga na ipakita po natin sa kanila
na tanggap natin sila. Kahit sino pa sila, kahit na magkamali pa sila. Amen? Pwede bang magkamali ang mga bata, mga anak natin? Pwede ba sila magkamali? Pero mga kapatid, hindi nababago ang kanilang pagiging anak pa rin sa atin. And I will cut it short kasi doon tayo magpo-focus sa number 4. Ang number 4 po, to become a good and a godly father, we need to imitate God the Father because the Father apprenticed the Son. Inihanda po niya si Jesus sa isang buhay ng paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon o ng katagumpayan. Now, wala na po yan dyan sa verse kasi Matthew 3 lang talaga dapat tayo, di ba? Now, may tanong po ko sa inyo, what happened after Jesus' baptism? What happened? Jesus was tempted by the devil. Pagkatapos ng Matthew chapter 3, ang susunod po sa Matthew chapter 4, the Spirit led Jesus to the wilderness to be tempted by the devil. Ay, pambihira naman, no? Akala ko ba, God the Father approve, affirm, accept Jesus? Sino ba namang mabuting ama at makadiyos na ama na dadalhin ng kanyang anak sa tukso o pagsubok? Amen? Affirm, approve, accept, apprentice. But this is very important. Because after baptism, Jesus was led by the Spirit to kaya po tatlo yan kasi pare-pareho pala ang Greek word ng temptation, test at trials. Ang pagkakaiba lang po yung motive at kung sino po ang nagbibigay. Saka yung reaction mo. The Father led Jesus to a temptation, to a test, and to a trials. Everybody say, temptation, test, trials. Now, kung approve, accepted, affirm si Jesus, why would God the Father will bring him to a trial, to a test? Alam niyo po kung bakit? Jesus was not given a pass from the test and temptations of life. Lagi niyong tatandaan yan. Although God approved him, God accepts him, God affirmed him, he was not given a pass. Ibig sabihin, hindi po siya sinabi, oh Jesus hindi ka nadadaan sa problema na yan. No. He was apprenticed by his Father. Alam niyo ang dahilan bakit? Because tests and temptations are realities in life. Totoo ba na ang mga anak natin haharap sa tukso, haharap sa pagsubok? Is it a reality? Yes. So we should never give them a pass. Just like Jesus, we will all face them. Alam niyo po mga kapatid, all crown without a cross is very dangerous sa mga bata. Yes, wag natin silang husgahan sa pagkakamali nila, sa kahinaan nila, sa hindi nila nagagawa, pero dapat balanse. Dapat may pressure din, hindi puros pleasure. Alam niyo po, kasalanan din po nating mga magulang ngayon. Sa tindi ng hirap po ng pinagdaanan natin, ayaw na nating ipadaan sila sa hirap. Is it true? Is it true? Now, you're talking na. Kanina tahimik lang kayo eh. Diba? Is it true? Okay, no. Can I continue, mga kapatid? Sabihin mo nga sa katabi mo, all crown without a cross is dangerous. Totoo po yun. Of course, hindi natin pwedeng ikumpara si Jesus sa mga anak natin because Jesus was perfect, sinless. He was God. But we're just saying, kung hindi nga po siya in-exempt sa tukso, sa trial, sa test, lalo na po yung mga anak natin. Kung ang model natin ng fatherhood ay ang Diyos Ama, gayahin din po natin siya. We must allow our children to undergo tests, trials, and even temptation. Mananagalog na pa ako dito mga kapatid Huwag nating palalakihin sa layaw ang mga anak natin. Let us not overprotect our children. Sino ho dito overprotected sa mga anak? Mahatching lang, dalhin na kagad sa Castro. Hatching lang Pastor, hindi naman siguro ganon. Masyado naman exaggerated dyan Habang bata pa sila, dapat silang turuan na humarap sa mga pagsubok sa buhay. Grabe po, nawawala lang yung ipit, umiiyak na, hanapin ang ipit, nagkakagulo sa bahay, di ba? Kailangan makahanap ka ganito. Bakit? Pag sinusi mo na maigi, bakit nga pa tayo nagkagulo?
Ayaw natin na may umiiyak, ayaw natin na maingay. Congratulations! Tinuturuan mo yung bata na iwasan ang pagsubok na maghahanda sa kanya sa totoong buhay. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, guilty. Habang bata pa, dapat silang turuan na humarap sa pagsubok sa buhay. For example, pag may assignment, huwag tulungan. Sino ho dito pagka drawing, pinababakat, bakatin mo anak, sige. Para magbukhang maganda talaga, di ba? Yung mga project dito na Windbane, ipagawa natin kay kay Mang Tino. Bakit? Bayaran natin para ikaw ang pinakamataas ang grade doon. Ano yun? Ganyan lang? Nakukuha sa ganyan? Hello? Ba't ang pangit? Ikaw lang pinakapangit. Kailangan maganda eh. Hayaan nyo siyang gumawa. Kahit di maganda, ang mahalaga, siya ang gumawa. Amen? Gusto nyo po ba kayong gumagraduate, kayo tumatanggap ng award? Summa cum laude, Mrs. Cabrera. Huwag nating bibigyan ng pass ang ating mga anak. Parang sabi ng mga bata, Pastor, affirm, accept. Tapos ngayon, apprentice. Our tendency ay tulungan sila at sagipin sila. Tama po ba? Para lang tumaas ang grade at dumali ang buhay, papaligiran po natin sila ng mga gamit, assistance, para hindi sila mahirapan. And we are actually sparing them from the hardship and obstacles in life. Do you know kung gaano kahalaga ang test, trials, and testing kay Jesus at sa ating mga buhay? You want to know? Huy. Do you want to know? Sasagot naman kayo. Ha? Facing and solving problems, just like tests, trials, and temptations, are character building. Alam niyo po ba, natututo silang maging creative, natututo silang mag-innovate, natututo silang maghanap ng solusyon, di ba? Wala na pong tubig sa ano gagawin? Palitan ng water dispenser. Hindi ko po kaya eh. Uy, 30 years old ka na, hindi mo kayang buhatin yan. Hindi ko po mabuksan ng dilata. Anak, alam mo bang pag binuhat mo, inangat mo lang to ng konti, hatakin mo, wow! Nabuksan! Praise God! During talo sila noon, di ba? Kutsara lang ginagamit, di ba? Bubuksan yung dilata, di ba? Ngayon, tatanggalin na lang. Hello? Character building po siya kapag hindi natin binigyan ng pass ang mga anak. Alam nyo, paglaki po ng mga batang yan, hindi natin in-apprentice. Sige kayo, aasa sila sa inyo. Eh ano naman, pastor? Buti kung panghabang buhay at immortal ka. Congrats. Kung ang edad mo iaabot kagaya ni Enrile, bay okay po yun. Di ba? Pwede. Di ba? 100 years old na malakas pa. Pwede. Pero sino dito naniniwala, hindi tayo permanente sa mundo na to? That's why we prepare them. We apprentice our children. Sabi mo nga sa katabi mo, apprentice them. Ready, go! Apprentice our children. At, tingnan mo nga yung katabi mo, medyo, mayaman. Madaling mayaman pag mayaman di ba? Madaling malaman. Yung kutis, yung pananalita, at yung tingin, di ba? Pag tinignan ka, mula ulo hanggang pa, para kang siniserox, ini-scan. Di ba? Ay, mayaman, di ba? Okay, nagjo-joke lang po ako eh. Pero kung may katabi kang mayaman, Pastor, hindi po mayaman to, mayabang lang po to. Whatever your financial condition, huwag nyo sila lagi bibigyan ng pera. Train them, give them the household chores. Meron pa silang mga toka-toka? Ano po ba toka nila? Bangon, higa. Bangon, higa. Yeah. Yung magligpit ng bed, mahalaga po ba yon? Yes. Sino ho dito may anak na marunong magligpit ng bed, taas ang kamay? Ay, palakpakan natin ng mga yan, di ba? Amen. Marunong magwalis. Hallelujah. Marunong magluto. Okay. Yung pinaluto mo ng sopas, naging lugaw, ganyan. Turuan sila magtipid, tumulong. Ito po, nagjo-joke po ako kanina, pero ito medyo seryoso na. Turuan sila magtipid, tumulong at magmalasakit at makontento at magpasalamat. Alam niyo kung bakit? Kasi pag natira sila at nakisama sila sa ibang mga tao tas wala na tayo, kawawa po sila. Baka api-apihin lang sila.
Amen? Turuan silang mamupo. Turuan po silang mag-excuse me. Turuan po sila na makibagay, makisalamuhan ng tama sa iba. Why? These are life skills, just like Jesus. Sabi sa Bible, si Jesus, kahit sinong isama mo sa kanya, babae, lalaki, bata, kalaban, Pariseo, ordinaryong tao, lahat ng tao mahal si Jesus. Why? Inihanda siya ng Diyos Ama sa pakikisalamuha sa ibang mga tao. Amen ba, mga kapatid? Turuan silang mag-isip ng paraan kung paano malalagpasan ng mga suliranin. Gaano man po ito kalaki o kaliit. Give them the chance to solve their own problems. Why? Dahil yan po ang totoong buhay. Paglaki nila, mas maraming pagkakataon na sila na lang ang haharap sa mga hamon na yon at hindi na tayo kasama. Can I just read to you ang isang tula ni Francisco Baltasar, MC, I hope hindi ako magkamali dito, galing sa Florante at Laura, ilang gintong kaisipan. Sabi po dito, pag-ibig anaki, aking nakikilala, di dapat palakihin ang bata sa hindi naman sigurong hindi maging masaya, di ba? At sa katuwa ay kapag namimihasa, kung lumaki, walang hihinting ginhawa. These are many years ago na po ng mga tula, sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis. Totoo po ba yan? Yes, di ba? Maya-maya'y sukat tibayan ang dibdib, lumaki sa tuway, walang pagtitiis. Anong ilalaban sa dahas ng sakit? Pag humarap na sila ng discouragement, konting salita lang, mau-offend na kagad sila, they will hurt themselves. Amen? Sunod, ang taong magawi sa ligaya at aliw, mahina ang pusong lubhang maramdamin. Tingnan mo nga yung katabi mo kung maramdamin yan. Inaakala pa lamang ang hilahil. Alam niyo ba yung sabihin ng hilahil? Problema. Iniisip pa lang yung problema, sa tingin niya, hindi ko na po kaya. Paano pa ako kaya pag may problema, di ba? Pambihira, pati yung notes ko, nilagay nyo pa rin dito. Nilagay nyo yung notes ko, tanggalin ang tubig, patay na agad, di kagaya ng cactus. Notes ko yan eh. Hindi yan kasama sa tula eh. Sa susunod, pag magpo-post kayo, basahin nyo rin, di ba? Wala na tuloy, sasabihin ko eh. Ayan o, tanggalin ang tubig, patay na agad, di kagaya ng cactus. Kasi nga po, sabi ni Florante, sabi ni Baltasar, parang halamang lumaki sa tubig. Dahil nalalanta, munting di madilig. Di ba? Totoo yun, di ba? Ang halamang, pag tinanggal mo sa tubig, patay. Pero tinan niyo yung mga batang cactus. Tinan mo nga yung katabi mo, cactus yan. Di ba? Matinik-tinik pa yan, di ba? Kahit mga ilang araw walang tubig at kain yan, buhay yan, di ba? Yun po yung problema. Kasi po ang nangyayari, we give them pass. Alam niyo po ang dapat nating ituro sa mga anak natin? Sulat niyo po ito. Tough love. Tough love. Alam niyo sabihin ng tough love? Tough. Meron pong tinatawag na tender love, laging nakaagapay, nakasalo. Pero minsan, pag sinabing tough love, hahayaan niyo silang mahirapan minsan. Titiisin niyo. Huwag laging bibigyan ng solusyon at tulong. Bigyan niyo sila ng opportunity silang mag-solve para sila matuto. Amen? Amen po ba? Because spoiled children will produce weak children. Ang mga spoiled na mga bata, spoiled sila. Marami nagsasabi, iba na kasi ang mga bata ngayon. Do you agree? Pero marami nagsasabi, iba rin kasi ang mga magulang ngayon. Lakas ng tawa. Totoo po ba yan? Iba na ang mga bata ngayon, pero totoo, iba din ang mga magulang ngayon. Sila po ang parang dinidiyos sa mga bata, susundan. Hindi pa artista, pero stage mom na. Sabi nga ni Pastore, sabi ko, naiwanan ni Jael yung baon. Ihatid, hayaan mo. Sabi ko, magugutom yan. Tingnan mo naman si Jael kung magugutom yan at mamamatay ba yan pag nagutom. Kaya niya yan. Hayaan niyo, huwag niyong hayaan na ihatid lagi yung baon na naiwan. Para pag nagutom, Ate Jael, nung nagutom po siya, dinala na niya kinabukasan. Naiisip na niya, hindi ko dapat iniiwan yung baon ko.
Huwag nating laging sasagipin. Pero hindi naman po pinapabayaan yan. Tingnan nyo naman po, di ba? Huwag puro gadget. Huwag laging bibilhan ng gadget. Hello? Huwag laging branded. Wala pang kinikita, wala pang trabaho, gusto branded na. Gusto lagi ang kape sa Starbucks, hindi po umiinom ng Milo. Reversals can happen in life. Everybody say reversal. What is reversal? Pwede magpalit ang buhay. Totoo ba yan? Life can change. So train them for their own survival. Tingnan niyo po, si Jesus. You want an example from God the Father? Matthew 27, verse 46. My God, why have you? Mga bata ngayon, my God, yung cellphone ko, wala nang Wi-Fi. Malakas talagang tawa ni Ate Tess eh. Si Ate Tess po yun ah. Pero tingnan niyo po, sa verse 54, anong sagot po ni Jesus? It is. Everybody say, it is. Notice, hindi po niya sinabing, I am finished. Ang sinabi niya, it is finished. In other words, may natapos siya. Sino po dito gusto mo yung anak mo may natatapos sa buhay? Pero pag hindi mo inihanda yung anak mo sa tama, tapos yan. Siyang matatapos mismo. I'd like to close sa dalawang illustration. Napanood po ni Pastora ito, pinanood din niya sa akin, yung mga ghetto kids po sa Uganda, from Kampala, Africa, mga orphans po sila eh. Nakapasok sila sa finals, alam niyo ang dahilan, although mahirap sila, wala silang mga magulang, meron pong isang foster parent na nag-iisa lang, na naging coach din nila, na inadapt sila. Ang pangalan po ng lalaking ito ay si Dauda Kavuma. Alam niyo, sabi ng mga bata, we're here because of him. We go to school because of him. We eat because of him. We have clothes because of him. Tapos ang sabi po, can you imagine kung ano ang pwedeng maabot ng mga batang yan kung may ama na talagang tututok at mag-aaruga sa kanila? Can you imagine kung ano pong pwedeng maging impact sa buhay natin pag may mga tamang tatay? Yung susunod po na picture ay picture po ni Richard, Mr. Richard. Noong 1980s, napanood po niya sa TV, habang naglalaro ng tennis, meron pong isang organizer ng tennis na inabot po sa isang nanalong tennis player ang isang cheque na $40,000. Sabi niya, wow, gusto ko rin magkaroon ng ganyang kalaking pera. Kaya naghanda po siya, nag-train po siya. Sabi niya, yung dalawa kong anak, gusto ko maging tennis player. Nagsulat siya ng 78-page na notes kung paano magiging tennis player, although wala siyang idea. Pero mga kapatid, ito nakakatawa, wala pa siyang asawa. At wala pa siyang anak. At ang plano po niya, makawala sila sa lugar nila na infested po ng mga drug addict at mga gangs. Pero ang challenge po sa kanya ay, ang napanood po niyang nanalo na tennis player is white American. Sabi niya, paano naman kaming mga black? Kaya nung nagkaroon na po siya ng anak, trinain po niya, nanghihiram po lang po siya ng mga bolang sira-sira, pinagtatawanan, there was a time, binugbog pa siya ng mga gangs, natanggalan siya ng ngipin, sabi niya, one day, this toothless man will triumph, will become victorious. Tinitingnan po silang mag-aama, kasama yung dalawa niyang anak, sabi niya, bakit ganun po ang tingin nila, Dad? Sabi niya, unique lang ang pagkakakita nila sa atin. There's a potential for everyone of us. Sabi niya, pangako ko sa inyo, bawat isa sa inyong dalawa ay maglalaro, I don't know if I can pronounce it right, sa Wimbledon Tennis Open Court Tournament. I'm talking about Serena and Venus Williams. Because of a dream and a plan, at hindi niya binigyan ng pas ang kanyang mga anak. Did you know that Venus and Serena Williams are icons when it comes to tennis? Both in singles and double na laro. And they have accumulated millions of dollars dahil po sa galing at husay. Pag humahampas po sila, alam niyo ang tawag sa kanila?
Williams brothers, hindi po Williams sisters. Bakit? Kasi yung physique po nila, parang lalaki. Talagang hindi sila pinadaan sa luho, pinadaan sila sa hirap, and look at them, they are now successful. Sino po dito naniniwala, with a good and a godly dad, pwede kang magtagumpay sa buhay na ito? Palakpakan po natin si Lord sa ating buhay. Now, how do we become like our Heavenly Father? Simple lang po yung sagot dito. Fathers must follow the son. Paano ho gagawin, Pastor? Ang mga ama dapat sumunod sa anak. At ang anak na tinutukoy ko dito, si Jesucristo. Follow Jesus. If you want to become like the Father, follow Jesus Christ. 1 Corinthians 1:11 verse 1 says, follow my example as I follow the example of Christ. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. We will sing the song, A Good, Good Father again. At just in case, meron po sa inyo dito, ulila ng lubos, wala ng ama, I have a verse for you before we pray. Psalms 27 verse 10 says, even though my father and my mother abandon me, lagi niyong tatandaan, the Lord will never abandon you and He will hold you close and receive you. Hindi tayo itatakwil ng ating Ama sa langit. Psalm 68 verse 5 says, Father, God is the Father of the fatherless, and the protector of the widows is God in His holy habitation. Sa umagang ito, ipikit po natin ating mga mata. And kung ikaw ay ulila ng lubos, kung ikaw ay pinabayaan, iniwan, or sorry to say this, you have been abused by your earthly father. I'd like to say to you that God can heal you ngayong umaga na to. God can touch you. God can use you. At meron kang ama sa langit na hindi ka iiwanan ni pababayaan man. Kung ikaw ay single parent, ikaw ay widow, balo, si Lord ang kapartner mo sa pagtataguyod ng iyong mga anak. Sa lahat po ng mga ama, ang ating pattern at model ay ang ating Heavenly Father. Can we just raise our hands kay Lord? Panginoon, gusto po namin na magkaroon ng kagaya mo, Panginoon, na Ama sa aming mga buhay. That's why it's our prayer, Lord, i-bless niyo po ang mga tatay namin. That they will become good and godly Father, Panginoon, to us. But Lord, help them to humble themselves and follow Jesus, the Son, who can save them, who can change them, Lord. Lord, change and bless our family. Thank you, Lord, because we have a Father who affirms us, who accepts us, but at the same time, who apprentice us to hardship into greatness. Salamat po, Panginoon. Mahal po namin kayo. Salamat din po sa mga ama namin. At salamat sa katiyakan, you are a good, good, loving Father. In Jesus' name we pray, lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Come on, let's sing this song. Stories of what they think you're Pwede niyo pong sabayan na kanta. I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. Come on, let's lift our hands. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching
is who I am. It's who I am. That's who you are. It's who I am. It's who I am. You are Making all of your ways. Thank you, Jesus. perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are. Come on, lift your voice, lift your hands to Jesus. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are Perfect in all of your ways. to us. Oh yes, I'm so thankful that I can finally speak peace so unexplainable. I can hardly think as tell me deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Good, good Father. It's who you are. Yes, Jesus. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by it. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Sa umagang ito, I have two challenge. Number one, express your love to your Father right now. Kung kasama nyo sila, mamaya lalapitan natin, pagpipray natin. Kung hindi nyo sila kasama mamaya sa bahay, tawagan nyo. Kung wala na sila, ipakita nyo yung respeto nyo sa inyong mga magulang, mga nanay o kahit sa inyong mga kapatid. Pangalawa ay, kung meron ho dito, you need to forgive your father just in case. Hindi ko po hahayaan na matapos po tayo sa ating pananambahan na hindi mo na ilalabas ang bigat na nararamdaman mo sa iyong puso. No? Tandaan niyo po, only God is perfect. We are not perfect. I am not perfect as a father. No? At kung meron po dito, no, I'm so sorry to say this, no, na-abuse, nasaktan, you have a father na iniwan ka, you have been abandoned, your family have been abandoned, hindi naging responsable. Sorry, no. Maybe wala rin silang role model na ginaya o dapat gayahin. Pero ngayong umaga na to, you have now the chance to build a new blessed generation of family. At sa iyo magmumula ang pagpapala ng ating Panginoon. So this is just for few people, hindi ito para sa lahat. No? As we close our eyes, I want you to open your mouth silently and can you just say thank you sa tatay mo, sa iyong daddy, sa iyong papa. Can you just say it, no? And if there's one or two here that you need to forgive your father, kung meron man po, you need to forgive us, kaming mga tatay. You can just open your mouth and silently say, I forgive you. And I also would like to ask forgiveness sa iyong tatay. Sabihin mo rin, humingi rin tayo ng kapatawaran. Come on, sa tahimik po na atmosphere na meron po tayo ngayon na kumikilos ang Diyos, can we just say, I love you, Dad, and I forgive you,
I would also like to ask for forgiveness. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Patawarin niyo ako, Tatay, sa mga nagawa ko. Papa, Daddy, Ama, Amang. And may the Lord heal our family today. Hindi man natin sila kasama, yung ibang mga tatay ngayon. I know God in His own way will save them, will guide them na pabalik sa Panginoon. Makilala nila ang Diyos at makilala din po nila ating buhay na Panginoon na naghahari sa ating mga puso. Let us pray. Pwede po ba nating i-extend ang kamay natin sa ating mga tatay? Kung may katabi kayong tatay ngayon, can you just extend your hands to them? Let us pray for them. Lord, we speak blessing, healing, renewal, appreciation sa aming pong mga ama na nandito ngayon. Yes, Lord, ang pagiging ama ay parehong privilege na may kasamang responsibilidad. Lalong-lalo na po, Panginoon, kami pala ang closest representation ng Diyos Ama dito sa lupa. So Lord, teach us how to live our life, how to lead our family, how to become a good and a godly father to our children, how to become a loving husband sa aming mga asawa. Panginoon, kami man ay hurting din, kami man ay wounded, kami man ay, for some of us, Lord, maybe maraming mga tatay dito nasaktan, na offended, na abused din, Lord, nung kabataan nila. But I just pray, Lord, ngayong umaga na to, heal us, O God, heal them. Touch them, O Lord. Bless them, change them. At yakapin niyo po sila. Give them, Lord, the embrace of our Heavenly Father. Na makatiyak sila, Lord, na kahit sa aming kahinaan at kapalpakan, may Diyos na nagmamahal at nag-aaproba sa amin. Kagaya ni Jesus, nakatingin kayo sa kalangitan at nagsasabing, ito ang aking pinakamamahal na anak na lubos kong kinalulugdan. Salamat, Lord, dahil minamahal nyo kami, nalulugod kayo sa amin, hindi dahil mabuti, magaling kami, kundi dahil anak nyo kami, Panginoon. At kung meron mang isang bagay na dapat namin ipagmayabang bilang mga lalaki't ama, yun ay kilala namin kayo at kilala nyo kami, Panginoon. Salamat po. I pray that you would bless every family, every children who pay respect to their father. And Lord, continue to bless every father. It is my prayer na sa mga susunod na linggo, walang ama ng tahanan na maiiwan sa bahay, kasama naming sasamba at maglilingkod sa buhay na Diyos. At kagaya ni Joshua, sabay-sabay naming sasabihin, as for me and my house and my family, we will all serve the Lord our God. Thank you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name we pray. And all the people of God say aloud, Amen at Amen. Palakpakan po natin si Lord. Happy Father's Day. Ayan, makakaupo.